Hi guys, Mike Chila here, and for today's vlog, I want to talk about facing the giant in your life. So, kung handa na kayo, I'm going to share it. Meron ka bang problema sa buhay? Meron ka bang mga alalahanin, iniisip na mga problema, iniisip na mga bayarin o utang, problema mo sa asawa mo, problema mo sa mga anak mo, problema mo sa iyong sarili, hindi mo maintindihan bakit ka sobrang lungkot, no? Meron ka namang mga bagay siguro na tinatangkilik o tinataglay, pero still you have this loneliness, you have this unhappiness, no? Isang kwento po galing po sa Biblia. Si David po, no? Nung siya po ay inutusan ng kanyang tatay na magdala ng baon para sa kanyang mga kuyang sundalo. He observed the tension in the gathering of the soldiers, na bakit may komosyon, ano? So nagtanong siya, na-curious siya, and then nasabi sa kanya na merong isang higante na ang pangalan ay Goliath, 9 foot tall, no, ganun siya kataas. Narinig niya na iniinsulto ang bansang Israel, ang Diyos nila iniinsulto. Ganun din ba sa buhay mo? Nakakaranas ka rin ba ng mga rejection, ng insults from other people, negative words from other people? Itong si Goliath, ganun po ang ginagawa niya. Dinidiscourage niya yung mga sundalo ng Israel. And he said that you choose from among you one person that will fight me. At kapag natalo daw siya, gagawin ng mga Israelita na alipin sila. And then, pag natalo niya naman, sila naman ang gagawing alipin. So, mga sundalo ng Israel takot po. Pati yung hari ng Israel takot din, si Haring Saul. And si David lang ang naglakas loob na na tanggapin ang hamon. So kinausap niya yung hari, at nung una hindi siya pinapayagan, pero later on pinayagan na siya. And then humarap siya kay Goliath at tinatawanan lang siya dahil nakitang bata nga eh. So minaliit siya ni Goliath, sinumpa siya ni Goliath, kung ano-ano mga sinabi ni Goliath kay David, but hindi tinake ni David yon as negative, kundi tinanggap niya yung hamon ni Goliath at binaliktad niya, no? Yung lahat ng sinabi ni Goliath sa kanya ay ibinalik niya kay Goliath. So eto na, no? To make the long story short, the battle begins, no? So si Goliath at si David ay nagsalubong po. Si Goliath ay naglalakad papunta kay David, at si David naman ay papunta kay Goliath na tumatakbo. And then dumampot siya ng bato sa kanyang supot at tiniradura niya sa noo si Goliath at bumagsak si Goliath. So natalo niya si Goliath, at lahat ng mga sundalo ng mga Palestino, ng mga kaaway ng Israel, ay nagtakbuhan, nilusob ng mga sundalo ng mga Israelita, at natalo nila ang kanilang mga kaaway. Alam niyo, sa buhay po natin meron din pong battle eh. Meron din pong labanan. I don't know exactly what you are going through. Kung anong na-experience mo ngayon, baka meron kang nararamdamang kalungkutan, baka meron kang problema na malaki, nakikita mo malaki sa paningin mo, at gusto mo nang tumakas, gusto mo nang lumayo, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Wag po. Huwag niyo pong gawin yan. Dahil meron pang pag-asa, merong lunas ang iyong problema. No? Huwag kang tumingin sa laki ng problema mo, sa dilim ng problema mo, sa pangit ng pagsusubok o hamon sa buhay na nasa harapan mo ngayon, kundi tumingin ka sa Panginoon. Tumingin ka at magtiwala ka sa Panginoon. Kagaya po ni David, nagtiwala siya na kapag nilabanan niya yung higante na kaaway nila,
ay matatalo niya to at nagawa nga po niya. Magagawa rin po natin sa buhay natin. Ang gawin lang po natin ay magtiwala tayo sa Panginoon at siya naman po ay bibigyan niya tayo ng grasya na sapat at kailangan natin para mapagtagumpayan natin ang anumang pagsubok, anumang hamon, anumang problema. Yes, hindi ko sinasabing madali. Mahirap po to. Pero sa tulong ng Diyos, sa awa ng Diyos, at pagtitiwala mo sa Kanya, hindi mo lang malalagpasan ng mga yan, kundi mapagtatagumpayan mo. At subukan nyo po na magtiwala sa Kanya at harapin ang anumang problema na meron ka ngayon. Magdasal ka lang, magtiwala ka lang sa Kanya, and you will see that you will overcome any big or huge challenges, problems, trials na nasa harapan mo ngayon. Sana po ay nakapagpalakas ng loob itong aking vlog for this for today. At God bless you po. Maraming pong salamat sa panonood. Be positive.